Ang bunga ng katotohanan. Ang mga salita ng Elohim sa puso ng isang tao. Paraan ng buhay. Apokalipsis 4:3. Hebreo 10:20. 11. Ang bunga ng katotohanan. Ang heartland. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa, maghasik ng mga binhi ng katotohanan, at magbunga sa pamamagitan ng paglinang ng katotohanan. Pagbawi ng lupa. Hanapin ang kasinungalingan na sinasabi ng Biblia na itapon o huwag gawin, alisin ito sa iyong puso, at gawin itong matabang lupa. Pagtatanim ng mga binhi ng katotohanan. Hanapin ang katotohanan na sinasabi ng Biblia na panatilihin, at itanim ang binhi ng katotohanan sa pusong bukid na gawa sa matabang lupa, linangin ito at magbunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Proyek. 1. Proyek, itapon mo. 2. Proyek, wag na. 3. Proyek, panatilihin ito. 4. Proyek, gawin mo. IV. Proyek, gawin mo. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Paraan ng buhay. Apokalipsis 4:3. Hebreo 10:20. Unang Korinto Kapitulo 15 Versikulo 58. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman nyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon yamang alam ninyong di nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Unang Korinto Kapitulo 16 Versikulo 13. Magsipagingat kayo, mangagpakatibay kayo sa pananampalataya, kayo'y mangagpakalalaki, kayo'y mangagpakalakas. Maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananalig. Magpakatapang kayo at magpakatibay. Unang Korinto Kapitulo 16 Versikulo 14. Gawin niyo sa pag-ibig ang lahat ninyong ginagawa. Ang lahat ng ginagawa ninyo ay gawin ninyong may pag-ibig. Unang Korinto Kapitulo 16 Versikulo 16. Na kayo'y pasakop naman sa mga gayon, at sa bawat tumutulong sa gawa at nagpapagal. Kayo'y pasakop sa mga tulad nila at sa sinumang gumagawa at nagpapagal na kasama nila. Ikalawang Korinto Kapitulo 1 Versikulo 11. Kayo naman na nagsisitulong ng inyong panalangin na patungkol sa amin, upang dahil sa kaloob na ipinagkaloob sa amin sa pamamagitan ng marami, ay makapagpasalamat ang maraming tao dahil sa amin. Sa tulong ng inyong mga panalangin. Sa gayon, marami ang magpapasalamat sa Kanya dahil sa pagpapala niya sa amin bilang tugon sa panalangin ng marami. Nagbago ng balak si Pablo. Ikalawang Korinto Kapitulo 2 Versikulo 8. Dahil dito'y ipinamamanhik ko sa inyo na papagtibayin nyo ang pag-ibig sa Kanya. Kaya ipinamamanhik kong ipadama ninyo sa Kanya na Siya ay mahal pa rin ninyo. Ikalawang Korinto Kapitulo 5 Versikulo 20. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo, nawaring namamanhik ang Diyos sa pamamagitan namin, kayo'y pinamamanhikan namin sa pangalan ni Kristo, na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Kaya't ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko, makipagkasundo kayo sa Diyos. Ikalawang Korinto Kapitulo 6 Versikulo 13. Kaya nga bilang ganti sa gayong bagay, nangungusap akong gaya sa aking mga anak, ay mangagsilaki naman kayo. Ako'y nagsasalitang tulad ng isang ama, kaya buksan naman ninyo sa akin ang inyong kalooban, tulad ng ginagawa ko sa inyo. Ang pakikisama sa mga di sumasampalataya. Ikalawang Korinto Kapitulo 7 Versikulo 1. Yamang taglay natin ang mga pangakong ito, mga minamahal, ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman at ng espiritu, na pakasakdalin ang kabanalan sa takot sa Diyos. Mga minamahal, yamang ipinangako sa atin ang mga bagay na ito,
linisin natin ang ating sarili sa lahat ng nakapagpaparumi sa ating katawan at espiritu. Sikapin nating mamuhay na may takot sa Diyos hanggang sa lubusan nating maitalaga sa Kanya ang ating sarili. Ang kagalakan ni Pablo. Ikalawang Korinto Kapitulo 8 Versikulo 11. Datapuat ngayoy tapusin din naman nyo ang paggawa, upang kung paanong nagkaroon ng sikap ng pagnanais, ay gayon din namang magkaroon ng pagkatapos ayon sa inyong kaya. Kaya't ituloy na ninyo ito. Ang sigasig na ipinakita ninyo sa pasimula ay panatilihin ninyo hanggang sa matapos, magbigay kayo ayon sa inyong makakaya.